for today's video, it is very unfortunate nga yung nangyaring downtime kay Uno Digital Bank. And if you're not aware, during the Lenten season, yung April 4, nagkaroon ng issue in terms of unauthorized transaction kay Uno Digital Bank. And then kinabukasan, down na po siya, hindi may transact. Yung iba, nagpa-follow up at hindi magalaw yung pera. At until April 8, dun lang nila finally na sinabi na okay na ang lahat. Na natapos na ang reconciliation, etc. etc. That's after 4 days. While we understand na merong ganyang issue, we also want to know kung ano ba ang nangyari. However, with their latest announcement, wala naman silang ine-explain as to what happened. So in that regards, for me, nakakabahala po yung ganyang scenario. With that, I would like to take the opportunity na sabihin sa inyo kung ano yung sa tingin ko na better bank based on my experience than using the Uno Digital Bank. Possibly because of this incident, you can check yung other features netong banks na sasabihin ko sa inyo. So, samahan nyo ako pag-usapan natin ang mga alternatives nyo in online banking, digital banking, and even traditional banking. So, samahan nyo ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Come here ito. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance, meron akong experience or meron na akong knowledge. Naginawa ko na ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas at kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so itong i-share ko po sa inyo ay divided sa dalawa. Isang online and digital banks and traditional banks. Unahin po natin yung traditional banks. Bakit ka magbabangko sa mga traditional banks? Well, ang mga reasons dyan ay unang-una, mataas ang level ng security ng mga traditional banks. Pangalawa, malalaki po ang network ng mga traditional banks. Pangatlo, syempre, subok at matibay na po sila. So, ito po yung mga listahan ko. And ito rin po actually mga ginagamit ko Kaya highly recommended ko po sila. There would be some na magsasabi na no to this bank and I would agree. Because kung may na-experience kayo hindi maganda, tama naman po yan. Hindi po invalid yung na-experience nyo. But para po sa akin, kasi medyo okay po ang experience ko, kaya ito po yung mga banks na ginagamit ko at nire-recommend ko. Okay, unang-una po ay ang BDO. Sa BDO po, sa totoo po, hindi po ako naglalagay ng lifeline na pera namin, na savings namin sa mga online and digital banks. Talagang nasa traditional bank po. And ang malaking chunks po dyan ay napupunta kay BDO. Dahil yung payroll ko rin po, dito rin po yung kay BDO. Kaya, much better po na yung malaking chunks ng savings namin, yung pera namin, ay nandito lang po sa ecosystem ni BDO. And pangalawang reason din dyan is nakakapag-bank ako kahit saan. Pag nagpupunta po ako ng Jeep sa Metro East, nakakapag-bank po ako dyan. Pag nagpupunta po ako ng Palengke, nandun po yung BDO. And everywhere that you can turn, and even SM malls, nandun po ang BDO. Thus, kung kailangan ko ng pera, makakapag-withdraw ako nang wala pang additional ATM charges, di ba? 18 pesos din po kasi yun. Pangalawa, BPI. Ito naman po, I maintain my BPI account. Katulad din naman po siya ng BDO. Malaki yung network, maraming ATMs, and subok na rin po ang service nila. Minamaintain ko po itong BDO kasi BPI credit card po, isa po yan sa magandang credit card na inaalagaan ko. And since BPI siya, mas madali kasing mag-reflect ang payments pag sa BPI app ka nagbabayad. Thus, nagme-maintain din po ako ng pera dito kay BPI because I'm using the BPI credit card. But syempre, halos parehas lang naman din po sila ng benefits na binibigay ni BDO. Lastly na lang po siguro ang pangatlong marirecommend ko pong traditional banks na pwede nyo rin pong gamitin ay ang Union Bank. Dito po kasi from PayPal to Union Bank, mas mataas po ang exchange rate ng US dollar to peso. Kaya dito ko po rin pinapadaan yung mga side gigs ko po sa pagiging virtual assistant. And at the same time po, parehas din naman po ni BDO and BPI na malaki ang network po ni Union Bank. And subok at matibay na rin po itong bangkong to. Okay, now let's move on na sa exciting part. Yung mga online and digital bank. Kasi yan ang uso, di ba? Hindi naman necessarily kung yan ang uso, dyan na kayo. Siyempre, magbabangko pa rin po kayo kung saan yung feel nyo secured po yung pera nyo. Kasi pera nyo po yan. Kayo po yung magbibigay ng trust dyan sa bangko na yan na ilalagay nyo po yung pera nyo at aalagaan po nila. So,
it is highly recommended na mapag-aralan nyo yung mga bank services at mapalagayan nyo ng loob itong mga bangko na to before kayo mag-decide na magbangko sa kanila. Well, ako naman po, sinishare ko lang po yung nakikita kong magandang benefits and yung experience ko. Okay, unang-una sa listahan ko ng online and digital bank, si Maribank. Well, paulit-ulit na lang po tayo, though kahit nagbaba na po ng interest from 6%, 5%, 4%, 3.5%, and now 3%, still choose to park my online money pa rin dito kay Maribank. Expenses for 1 month or 2 months na nandyan lang na madali ko makuha, dyan, kay Maribank ko po nilalagay. Bakit? Kasi mas madali mag-transfer at free ang InstaPay transfer. Also, between dito sa remaining na sasabihin ko, sa tingin ko sila yung may mas maayos at magandang security. Additionally, meron silang cashback at saka daily crediting din po ang interest. So, talagang ma-encourage kang mag-save ng pera. Just in case lang po na wala pa po kayong Maribank account and gusto nyong mag-create ng Maribank account, you can use my referral code PATQUINTO. Mag-deposit lang po kayo ng 1,000 pesos at mag-earn din po kayo ng referral reward worth 150 pesos. Alam niyo yun, gumawa lang kayo ng Maribank account, nag-deposit kayo ng 1,000, after a day, meron po kayong referral reward ng 150, di ba? Okay din po yun, yung 150 pambawas sa mga bilihin natin ngayon sa nagtataasang gas at bilihin, mag-create na po kayo ng Maribank account and use my referral code PATQUINTO. Okay, next bank ay si Maya Bank. Well, wait lang. Alam ko maraming may ayaw sa inyo ng Maya Bank at marami din naman gumagamit. So, yeah, kanya-kanyang experience. Sabi ko nga, hindi ko po ini-invalidate yung experience nyo kung medyo hindi maganda ang experience nyo with Maya Bank. But for me, somehow okay naman po. Dati po, ginagawa ko po yung workaround but tumigil na po ako. I just put money there, 100,000. Tapos, I just let it earn 3.5%. Sometimes, tumataas po yung interest na nakuha ko kapag mayroon akong babayaran online, gagamitin ko po si Maya, babayaran cash or QR payments, gagamitin ko po si Maya para tumaas din po ang interest. Alam niyo yun, kahit mapataas ko lang po ng 5 to 6%, okay na rin po kasi yun instead of 3.5%. So, I'm not really aiming para makuha ko yung 10% kaya hindi ko na po ginagawa yung workaround na yan. But yeah, kayo, do it at your own risk. Kung gusto nyo gawin yung workaround, bahala po kayo. Meron po yan. Somewhere na rin po nakabaon dito sa YouTube channel ko. I-check nyo na lang po yun. With Maya Bank, again, 3.5%. You can do mission na up to 15%. Pero kung yung workaround, nasa around 10% lang po. Tapos, daily crediting din po siya ng interest. Last but not the least na lang po, ay si BPI Banco. Sumisikat po siya dahil until now, 5% per annum pa rin po ang binibigay nilang interest. Medyo chunky nga lang po yung app, medyo nagloloko-loko. But once na makapag-deposit ka na po dyan, smooth sailing na rin naman po. Yun nga lang po, sa simula kapag mag-open po kayo ng bank account with BPI Banco, meron po siyang limit na 50,000 pesos. Pero pag mag-deposit na po kayo ng mas malaki, i-verify lang naman po yan at ma-upgrade na po ang account nyo. Kay BPI Banco po, hindi po siya daily crediting of interest, but yung interest po ay on a monthly basis. So, after a month, dun nyo lang po makikita kung magkano ang interest na ibibigay po nila sa inyo. But that's 5% po. But syempre, less 20% pa po para sa withholding tax. So, I know it is really unfortunate yung nangyari kay Uno Digital Bank, but with that, you might want to check these banks na nirecommend ko po, na ginagamit ko rin naman po, na masasabi ko na wala po ako naging problema with these banks na katulad ni Uno Digital Bank. Okay, for our question of the day. Kapag kayo po ba may na-experience ng unauthorized transaction na katulad na nangyari kay Uno Digital Bank, bibigyan niyo pa po ba sila ng second chance o matatakot na po kayo at ililipat na po sa ibang banks? Ano pong gagawin nyo? Let me know po sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Dolphy G at Dolphy G. Sabi po niya na yung laki ng interest normal naman, lalo kung long term naman. Kaya mabuting pinag-iisipan muna bago mangutang. Watching from Valenzuela City, Lodipan. Yan, kay Dolphy G, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and continuously supporting my videos and channel. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button so that you subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!